Okay guys, update tayo sa pag-rehistro ng motor guys. Ayan ha. So ang una nyong gagawin guys ay kumuha muna kayo ng Xerox ng ORCR. Dalawang kopya guys ha. Dalawang Xerox ng ORCR para sa insurance, tsaka yung isa ay para sa tinatawag na smoke belching. Ayan o, yung smoke belching. Parang kuhan natin yung to try yung ating motor kung mausok ba. So ang bayad ng insurance guys ay halagang 550. Ngayon sa smoke naman ay tumaas na, naging 700 na siya. 700. O tandaan nyo lang guys kasi maraming nagpaparehistro para hindi na mapagod. Sa ngayon guys kasi automation na yung ginagamit ng LTO guys, medyo ang matatagalan tayo, ito yung nagpapa-smoke tayo. Smoke test tayo ba guys, yan ang matatagalan tayo. Pero sa LTO guys ay medyo maluwag. Ayan na, smoke na siya na may smoke belching certificate na ako guys. Ayan o, yan nga smoke belching certificate. 700 ang bayad niyan. Tapos na ako, tapos pinarada ko na agad yan para ibalik yung yung ating mga papeles doon sa inspector para sa evaluation. So bago ka papasok doon sa opisina ng LTO guys ay dadaan mo na sa inspector sa labas ng LTO para sa rehistro. So pipirmahan niya yung pinaka tinatawag na renewal. Ayan na yung renewal ng form. Ayan, naglalagyan ng i-inspect mo muna yung motor nyo guys kung kompleto ba sa side mirror at yung tinatawag na mga tail light, mga brake light o kaya mga busina. At ayan, nandiyan sa loob na ako guys, pipila na ako para sa evaluation. Titingnan naman dyan guys kung ano yung naging takbo ng rehistro mo. Kasi kunwari hindi na rehistro yung motor mo ng 3 taon, 4 na taon, hindi naman pwedeng magsinungaling ka kasi nakasystem yan guys. Tulad ng motor ko guys, nalito ako dyan. Nalito ako sa motor ko guys kasi nirenew ko yun ng rehistro ko ng January 2023. Tapos ang akin palang plate number ay sa August pala dapat. So supposed to be dapat January, bumalik ako ng August. Hindi na ako bumalik kasi feeling ko 2023 rehistrado na ako kasi January 2023 rehistrado na ako. So 2024 na lang hinintay ko. Nung nakita dyan guys, nakita nila ay ayan o, hindi pala bayad, hindi ko binalik nung August. Kaya naging nangyari, nabayaran ko 2 taon guys. So tag 300 lang naman mahigit, 300 mahigit. So 2 taon, 640 ang nabayaran ko guys, 640. Mababa lang naman bawat taon. So binayaran ko 2 taon. Ayan o, January 2023 nagparehistro ako. Dapat pala binalik ko ng August kasi nga ako kasi akala ko naman every January ako magpaparehistro kasi yung hindi ko pa nakita yung plaka ko dati, hindi ko pa alam kaya nagparehistro ako ng January. Mali pala yun guys. Pero anyway, tatanggapin naman nila, magbabayad ka lang ng additional. Tulad na sa akin, 2 taon. Ayan, nagbayad na ako guys. Ayan, 2 taon. At release agad guys. Ayan, na-release agad yung resibo. Wala nang maraming tanong guys. Nagsimula ako. Ayan yung nabayaran ko guys. So, nagsimula ako guys ng 9:30. Natapos yung rehistro ko guys ng 10:30. Anyway guys, mayroon naman akong nilapitan dyan na medyo kilala ko para matulungan ko. Pero ganun pa man, wala. Nagga-guide lang naman siya sa akin. Pero sa totoo, in fairness, mabilis na yung LTO ngayon. Matatagalan nga lang tayo dun nga sa smoke belching natin na smoke test natin sa ating motor. Pero sa pangkalahatan na bayad at proseso ay hindi naman na matatagalan. So 700, 500 plus 600, almost 1,000 lang mahigit. Kung na-update yung motor ko, malamang 700 plus 500 plus 300 mahigit lang. So 1,600 siguro, 1,600 lang. So alam niyo na guys, may idea na kayo kung paano tayo magparehistro ng motor sa ngayon ha. Alam niyo na kung magkano babayaran nyo, hindi na kayo maiinosente. Bye-bye.